Hello, brilliant people! Welcome once again to my channel. This is Sir Job, and welcome to my golden life here in Taiwan. Another day, another lesson. In today's video, gusto kong mag-react doon sa viral ngayon na isang teacher sa Department of Education na kung saan nag-live siya while nagagalit doon sa kanyang mga estudyante. If I'm going to take the issue or the situation, siguro masasabi ko na yung mali ni teacher is nag-live siya while siya nagagalit. Bakit ko to kailangang i-discuss sa inyo? Kasi alam nyo po, sa akin to ha, kasi napagdaanan ko din yung na-experience ni teacher mismo. Back in 2017 ata or 2018, nagkaroon kami ng review nung time na yon. Tapos seryoso na magti-take sila ng exam. So napaka-serious ko din para i-conduct yung review. However, itong group of students na ito ng mga senior high school, nagtatawanan talaga sila while ako pinagpapawisan, kakadakdak at kakadiscuss. Alam mo yun? Kasi, aminin natin sa hindi, yung mga estudyante natin sa Philippines ngayon, wala na talagang modo. Hindi lahat pero karamihan sa kanila. Bakit ito nangyayari? Balikan natin yung situation sa grado. Kasi alam nyo po, I think in the Philippines right now, everyone is aware na pagkaupo mo pa lang sa school, pagpasok mo pa lang, once na na-enroll ka na sa LIS, alam ng mga bata na talagang pasado na sila. No one should be left behind. Kaya wala talagang authority na ang teacher ngayon sa PH to control the kids or students. Kaya naiintindihan ko yung emotion ni teacher. Kaya nga sinasabi ko sa video ito, ang mali niya is naka-live yung kanyang pagsisermon. Pero actually yung emotion niya, valid yun para sa akin. Kasi hindi talaga natin minsan nakokontrol yung ating self. Kung hindi ka DepEd teacher, shut up. Okay? Or kung hindi ka naging teacher, zip your mouth. Kasi hindi mo naiintindihan ang crowd ngayon. Especially yung generation ngayon ng kabataan. My goodness. Nung nakalipat ako dito sa Taiwan, talagang nakapahinga ako doon sa pressure, doon sa sitwasyon na kailangan kong magalit at sumigaw. Kasi kahit papaano dito, may katuwang ako para i-control yung mga bata. Sa Pilipinas kasi, wala na talagang respeto. Hindi lahat, pero karamihan sa mga estudyante, walang respeto. Kaya para sa akin, valid talaga yung pagkagalit ni teacher. Though, may mali siya kasi naka-live siya sa TikTok, pero dapat din nating i-justify yung kanyang emotion kasi tao lang din si teacher. Okay? So, instead na ating i-condemn si teacher or magalit tayo, sabihin natin tanggalan siya ng lisensya or whatever na ipataw natin sa lahat sa kanya yung kamalian, well, i-assess din natin yung kabataan ngayon. Tingnan din natin kung paano sila mag-deal with their teachers, right? Dapat tingnan din natin yan. Again, balikan natin yung aking pinaka-first contention. Nagiging walang modo ang mga estudyante sa Philippines because of the concept na kapag nakapasok na sila sa LIS, pasado na sila. And long before, the only way for you to control the kids or the students is sa kanilang grado lang talaga yan. Okay, kaya nga sa college ngayon, kung ikaw ay isang professor, meron ka pang hawak sa mga bata kasi ang grado pwede mo pa silang i-fail. Sa high school kasi, basic education, no one should be left behind. Kaya kawawang-kawawa talaga yung mga teachers. Wala na silang authority inside the classroom. Kaya dapat Department of Education, think about this one. Paano nyo yan iso para makontrol yung ugali ng mga entitled na estudyante sa Philippines. I've been there at alam na alam ko talaga kung paano makitungo ang mga estudyante sa basic education public school. Thank you.